Pinakamahirap para sa isang OFW, hindi lang ang paglayo, kundi ang hindi mo alam kung aabutan mo pa ang mga mahal mo sa buhay. Dear Ate Jo, ako si Roberto, 42 years old, isang construction worker sa Qatar. 7 taon na akong nagtatrabaho sa abroad. Hindi ako nakapagtapos ng kolehiyo, kaya noong kabataan ko, napilitang magtrabaho kung saan-saan. Jeepney barker, kargador, at minsan construction helper sa Maynila. Nang nagkaroon ako ng pagkakataon na makaalis papuntang Middle East, hindi na ako nagdalawang isip. Sabi ko sa sarili ko, ito na ang pagkakataon ko para maiahon ang pamilya ko sa hirap. Naiwan sa Pilipinas ang asawa kong si Lorna at ang 2 naming anak na si Mariel at Jason. Sa simula, napakahirap, mainit, nakakapagod at halos hindi ko na nakikita ang sarili kong nakangiti. Pero tuwing naiisip ko ang ngiti ng mga anak ko, tuwing nakikita ko silang masaya kapag may bagong gamit pang eskwela o kaya'y natutupad ang mga simpleng pangarap nila, nawawala lahat ng pagod ko. Araw-araw, gising ako ng 4:00 ng umaga, tapos trabaho na hanggang gabi. Bawal magreklamo, bawal magpakita ng hinaing, dahil bawat pawis at butil ng dugo ko nakalaan sa kanila. Pero Ate Jo, ang hindi alam ng marami, ang tunay na kalaban ng isang OFW ay hindi lang lungkot, kundi yung mga sandaling hindi mo na mababalikan. Isang gabi, matapos ang 14 na oras na trabaho, habang pawis at pagod na pagod akong nakaupo sa barracks, nakita ko sa cellphone ko ang sunod-sunod na missed calls mula kay Lorna. 5, magkakasunod. Agad akong kinabahan. Tinawagan ko siya pabalik. Pagkasagot niya, iyak ang narinig ko. Roberto, nasa ospital si nanay mo. Hinahanap ka. Parang biglang nabingi ako. Hindi ko alam kung anong isasagot. Ang nanay ko, siya yung dahilan kung bakit ako lumalaban sa hirap ng buhay. Siya yung nagpalaki sa aming magkakapatid matapos iwan ng tatay. Siya yung unang nagpalakas ng loob ko para mangarap. Agad akong nagpaalam sa amo ko. Sabi ko kailangan kong umuwi. Pero matigas sila. Wala pa raw akong bakasyon. Wala pa raw kapalit sa posisyon ko. Pinakiusapan ko sila. Pero ang sagot lang nila ay, "Sorry Roberto, not possible now." Doon ko lang naramdaman ang bigat ng pagiging isang OFW. Na minsan kahit gusto mong lumipad pa uwi, hindi ganun kadali. At ilang araw lang ang lumipas, natanggap ko ang balita na kinatatakutan ko. Pumanaw na si nanay. Nakauwi ako makalipas ang 1 linggo. Bit-bit ang mga gamit at mabigat na puso. Habang nasa eroplano, hindi ko mapigilang umiyak. Iniisip ko, sana pala umuwi na ako noon pa, kahit mawala ng trabaho, kahit mawala ng kita. Pagdating ko sa Pilipinas, diretso ako sa probinsya. At doon nakita ko si nanay, nakahimlay, malamig, tahimik. Hindi ko man lang siya nayakap sa huling pagkakataon. Hindi ko man lang nasabi kung gaano ko siya kamahal, kung gaano ako nagpapasalamat sa lahat ng sakripisyo niya. Habang nakatayo ako sa tabi ng kabaong niya, napaiyak ako ng malakas, parang batang walang magawa. Doon ko lang naisip, sa dami ng perang pinadala ko, sa dami ng gamit na naipundar ko, wala palang halaga lahat kung kapalit naman ay ang mga sandaling hindi ko na maibabalik. Ate Jo, natapos ang lamay, natapos ang libing, pero hanggang ngayon dala ko pa rin yung sakit at panghihinayang. Oo, nakapagpatayo ako ng bahay. Oo, napagtapos ko sa kolehiyo ang anak kong panganay. Pero yung yakap ni nanay, yung kwento niya bago matulog, yung simpleng pag-aalaga niya kapag may sakit ako, wala na, hindi na maibabalik. Kaya kung may iiwan akong mensahe sa lahat ng makakabasa nito, ito yun. Huwag nating hayaan na puro pera at pangarap lang ang hinahabol natin. Dahil ang tunay na kayamanan, yung oras na ginugugol natin kasama ang mga mahal natin sa buhay. OFW ako, pero natutunan ko kahit gaano kalayo ang marating mo, wala pa ring hihigit sa yakap ng pamilya.